morning guys. Hindi pala good morning. Good afternoon na kasi past 12 o'clock na. Katatapos lang namin kumain ni Jermaine ng lunch. Yan naman, linis. Si Jermaine kanina, pinagtapon ko na ng mga basura. Sabi ko, ako na yung magwawalis. Tapon mo na yung mga basura. Ibaba mo yung mga recycle. Para maliwalas na. Kasi dapat aalis kami kanina ni Jermaine. Kagabi nagplano kami na punta kami ng Krispy Kreme. Pero dahil nga magdamag kagabi na nag-uulan, sabi ko baka maulan. Kaya ginawa ko, pag alis ni Habi, nanood lang ako sa phone saglit. Tapos natulog ako ng mga bandang 6:30. O a little bit na pass na ng 6:30. Nagising ako 9:30 na. Tapos nagpainin pa sa kama. Siyempre, pagkagising, di ba, tinatamad pa kayong tumayo. Nag-text si Habi mag-aalas 10. Sabi niya, break time ko. Tinawagan ko siya. Sabi niya, oh, tumuloy kayo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kagigising ko lang. Eh, wala. Sabi ko, kung aalis kami, tapos, di ba, bagong bukas yung Krispy Kreme. Excuse me. Ang haba ng pila. Sabi ko, kung pipila kami, anong oras na kami makaka-uwi? Might as well, maglinis na lang. Kaya, ayun. Usually, talaga, as much as possible, every week, makapaglinis ng bahay. Ay, nahulog na. Kasi syempre para ma-maintain na hindi siya mabilis magalikabok dito. Hindi ko rin alam kung bakit. Parang kahit weekly naman nililinis. Malikabok. So ayun. Kaya nauwi ako sa paglilinis. Nakapagsala ng labahan. Eh ano na. 12:20 na. Eh may inatid ng tawag sa sa mortgage broker. Actually, thank you dun sa mga nag-suggest. May mga nag-comment pa nga rin. So for now, waiting ko muna yon kasi meron na akong napaschedule na mortgage broker. Tawagan niya ako ng 1:00. Pero syempre mag-shop around ako. Hindi ako mag-stick lang ng right away yun na. Titing-tipan ako sa iba. Para makakuha ako ng maganda-gandang rate. Kasi ngayon talaga mataas eh. So, undecided pa. Sabi ko kay Habi, sige, antayin natin. Kausapin ko to. Tapos may dalawa pa kaming upcoming na magpapa-appointment din ako. Then, tsaka magde-decide. Baka by next week. Doon namin pagdesyonan. Oras na malapit na umuwi si Habi. Gagawa pala ako kasi may naalala nyo may natirang namili ko ng banana. May dalawang natira. Ay, malaki to. So, gagawa na lang ako ng banana bread. Tingnan natin kung ma-share ko. Tapusin ko lang tong nililinis ko. Tapos gawin ko para sakto pagdating ni Habi may merienda na siya. Ayan guys, ito pala yung recipe ko ng banana bread. So usually, pinagsama ko na yung sugar, egg yolk. So yung sugar ko is supposed to be 1 cup. Pero para sa akin medyo matamis. Kaya ginawa kong 3/4 cup. 3/4 cup ng sugar. Tapos mix yan ng brown at saka white, half-half. Tapos isang itlog. Tapos 1/4 cup ng melted butter. Pero ang ginagawa ko, kalahati butter, kalahati olive oil. Mix mo na yan dito sa may sugar. Tapos usually 3 bananas kung maliliit. Pero kung ganito kalalaki, kasya na yung 2. Ito atang banana bread ang isa sa madaling gawin. Tsaka, ano pa ba, yung carrot cake. Saglit lang tumatawag na yun sa anak ko. Ayun 30 minutes din ako na-hold on sa, sa usapan. Nasaan na ba tayo? So, yun nga, sinabi ko nga, sin sugar, alam ko nasabi ko na yung measurement, butter, oil, tsaka yung saging. Tapos, 1/2 cup ng flour, 2 teaspoon ng baking powder. Supposed to be baking soda, pero wala akong baking soda, so baking powder is fine. Yan. Tapos 2 saging. As usually, ganyan sinasama-sama ko lang lahat ng
dry ingredients at saka yung wet. Tapos mash nyo lang yan. Tagal din ang usapan namin ha. Almost 30 minutes din. Pero okay siyang kausap. Pilipina rin kasi. Tsaka maganda-ganda yung rate na naibigay niya rather dun sa kausap ko sa RTC last time. Mash lang gusto yung banana. Okay lang kahit naman may buo-buo kasi mas masarap nga yung may pieces. Kasi ito pala yung ano, lalagyan ko siya ng ano ng cream cheese sa gitna. So yung cream cheese ko around half nung bar. Tapos isang egg yolk, tapos 1.5 tablespoon ng ano, condensed milk. Tapos pinalambot ko na tong ano, room temp na tong cream cheese. Kaya mabilis na siyang haluin. Kasi ito, na-mix ko na siya ng maayos. Kuha lang ako ng spatula. Ayan, pwede natin lagay. So, naglagay rin pala ako ng pinch of salt dito sa ano, sa dry ingredients. Salo lang. Ayan, medyo mahirap na siyang haluin kapag nailagay na yung harina. Meron akong ano, stand mixer pero dahil isang loaf lang naman ang gagawin kong tinapay, ang ano, banana bread. Ito lang. Pero pagka maramihan ang gagawin, mas advisable gamitin yung mixer. So, ganito yung texture niya. Hindi siya sobrang basa, hindi rin sobrang dry. Make sure lang na ano siya na mabuti, nahalo. So ito yung ano ko, lutuan. Pyrex to. Tapos preheat ko na yung oven ng ano, 325 Fahrenheit. Usually, iba kasi ginagawa 350. Pero ako yung nag-start ako sa 325. Tapos yan. Lagay ko yung kalahati muna. Halfway. Tapos ilalagay ko tong cream cheese filling. Yan. So, condensed egg yolk, tsaka cream cheese. Depende kung gaano karami gusto nyo ilagay na filling. Gusto nyo mas marami, pwede. Sa akin enough yan. Marami na nga to eh. Kasi paborito ni Habi yan. Tapos, lagay natin yung the rest sa ibabaw. Sorry naman, nakaharap pala sa inyo yung ano, yung bowl. Tapos aalsa ng todo yan. So yan, yan ang ating banana bread recipe. So yun, nakapagligpit na ako. Yan lang mahirap pagka ano sa baking. Talagang di ba mo isang loaf lang ang ginawa ko na banana bread. Pero ang daming hugasan. Lalo pag yung mixer ang ginamit. Yung stand mixer. Kaya minsan nakakatamad din. Pero once in a while, masarap mag-bake. Kapag may time ka talaga. Kahit may mga tinapay, pandesal. It's been a while na rin since nung last ako gumawa ng pandesal. Pero baka ito, sa mga susunod na linggo siguro. Kasi yung lengua, naalala nyo na i-promise ko last time. Kaso nga cancel yung lakad namin bukas.
So, ayoko muna siyang lutuin na kami lang kakain. Usually, kami lang mag-asawa kumakain nun eh. Yung dalawang bata walang hilig sa lengua. Nawiwirdan sila sa texture. So, usually, kung lulutuin ko may bisita or may patla kami. So, siguro hold ko muna yon. Total, nasa freezer naman, di naman masisira yan. Pero, lulugaran natin yon for sure. Tapos, yan pala. 325 Fahrenheit yung sinet ko sa oven. Tapos, sinet ko sa timer ko ng 20 minutes. Yung yan. Tapos may natirang konti. Nilagay ko sa ramekin. Yan, 20 minutes. Wait na lang ulit. Tapos i-rotate ko yan another 20 minutes. Tapos check kung luto na. Yan na, luto na yung banana loaf. Yan. Ito yung maliit na sumobra. Pero wala nang palaman yan, as in banana lang. So yan. Kalalabas ko lang cool down ko para maya mahiwa. Katatawag lang din ni Javi eh. Pauwi na daw siya. May init-init pa yung tinapay. Iba-iba nga lang. Sa gitna yung cream cheese. For sure niya napunta lahat sa gitna yung makapal. Medyo na pang hiwain dahil masyado pang mainit. Yun. Dami. Ayun na. Kadarating lang niya. Merienda muna. Nonood eh. Maya-maya lang tulog na yan pag nakakain niya. Pagod? Pagod, tapos nasira pa nung huli. Sayang yung pagod. Ay, talaga. Parte ng trabaho yun eh. Hindi naman laging perfect sa trabaho. Hindi, pag nakakita mo kasi yung ganda nung pagkakapintura mo eh. Kiinis eh. Tapos yung last na kung kailan patapos na. Biglang huminto eh. Wala nang pintura eh. Yun lang. Tapos last minute na. Patapos na yung oras nila. Wala nang nagawa. Reblast. Dati kami yung nababad trip dun kasi kami yung blaster. Siya yung blaster. Ngayon siya na yung nagpipintura. Ay, ganyan ka muna. Ayun na. Costco kami. Kaya nagaling kami na Rona. Sabi ko bibili siya ng pang Father's Day gift. Ayaw pa niyang mag-cross iron. Wala siya nabili sa Rona. Costco. Puro halaman na tinitignan eh. Plantito ka na dir. Kulang pa. Yung 18. Ito, yung short lang ang 18. Nakasale eh. 25 siya. 24.99 ngayon. 18.99 na lang. Formal to ah. Maganda eh. Formal ano yan. Tsaka presko. Ano? Lagyan natin dyan sa ating mahiwaga. Add to cart. Add to cart na yan. Ating brick. Pag-shopping ko siya ngayon, Father's Day. Jackpot. Ako na tigatulak din ng cart. Jackpot. Ano pag gusto mo? Ano ba yung kulay nito o yung blue? Maganda eh. Wala ka pang ganyan eh. Pag na yung blue, parang nasa school yun. Estudyante. Tinapay. Baka mayroon din ng under. Ayun, tikman mo yun. Ayun, tikman mo. Ano ba yun? Yung mani? Nagsawa nga tayo ng kapitin eh. Wala nung ano, donut. Ayun pala, katabi niya. Waka. Si Jonas eh. SP for June 15. Ano ba kayo? Sa bagay, hindi makabot. 13 lang ngayon eh. Saglit lang eh. 2 araw lang yan. Tapos yan eh. Kay Jonas lang, saglit lang yan. Sa liliit yan, isang subuan eh. Wala naman talaga kaming inano rito eh. Plano. Sa kanya lang. Hindi pa niya alam kung ano mga gusto niya. Yung brief. Ang brief. Tumatanda ka na talaga din. Brief na yung gusto mo. Ano pa? Chicken. Ayaw na. Nasuyan na ako sa kusis.
Lagi na may chicken. Nakakasuya eh. Cebu, ganun, di ba? Yung Pwede hindi... 5G Wi-Fi. Ayun na, tapos na kami mag-Costco. Lakas ng hangin. Sobra eh. Sakit na mata. Wala naman masyadong nabili eh. Ilan lang, ano ba na bibili natin? Vitamins ni Mami. Tapos yung pantalon niya, brief. Konti lang, paper towel, shampoo. Pang-opisina yung pantalon eh. Sayang Hindi eh. na pang-opisina yun, dude. Sayang pa gamitin doon, madudumihan lang eh. Mas ano kasi presko dahil gamit niya sa trabaho yung maong. Ay, ang init na eh. Isipin mo kano lang yun, wala pang 20. Oh, diba 60, 18? 18.99, so why not? Ben Sherman. So wala pa, hindi pa siya nakapili ng... Tapos nagtatrabaho sa Bento. So ayan, saan tayo? Kalasayon? Ha? Kalasayon? Ah, meron. Pagod na siya eh. Natan-natan na maglakad eh. Nagsusone out na siya eh, parang ha? Nahihirapan na ako isgan yung paper towel, nakatulala lang eh. Hindi, nakantok na ako eh. Paano? Natulog siya saglit lang. Sabi ko, tara na, tulog ka. Kaso may Nagising. dumating eh. May nag-doorbell yung bumili kay Jonas ng Pokemon cards. Hindi na siya nakatulog uli. Tara, tingin tayo sa anong meron sa Crossair. Yan o. Ito yung circus dito sa ano eh. Parang peryahan dito sa may ano. Crossair. Kaya may ikot tayo, napakabilis. Oh, may mga carousel din. May mga kung ano-ano. Mabaliktad eh oh. Lakas ng hangin pa. Kailan na hindi na kami nag-vlog sa loob ng ano kasi dami rin tao. Ayun. Yan. Dito ako sa bahay pala, kanina pa. Nag-iihaw ako ng ano kasi ayaw na ni Habi kumain sa labas. Mas gusto raw niya yung luto ko. Nauto pa eh no. Pero yan, nag-ihaw ako ng chicken wings. Tapos nag-ihaw ako ng talong. Gagawin ko ensaladang talong. Lakas lang ng hangin, kaya minsan babantayan ko para ano, namamatay kasi minsan yung apoy. Yan. Kain na tayo. Luto na. Madali ang luto, inihaw. Buti na mainit ng panahon. Kaya lang ano, sobrang hangin. Ano? Namamatay yung apoy eh. Kaya lang bantayan eh. Gutom siya eh. Oh. Hihihihi. Gutom ka? Nung oras na rin kasi dahil galing nga kami sa labas. Late na kami naka ano. Pauwi. Loko kumagat pa rin ba yung lasa? Hindi masyado na. Hindi ko na nababad ng matagal eh. Tapos yun yung ensalada. Ensaladang talong. Ayun o. Katatapos lang namin manood ng ano eh. Yung kay ano pangalan nun? Si Vice Ganda. Yeah. Ano tayo na? Breadwinner lang na. Breadwinner. The breadwinner, Ben? Alimutan ko. Basta breadwinner rin tayo sa title. Ay, idlip na nga ako eh. Pumasok kasi siya eh. Kaya antok-antok. Sakto kumain. Busog. Pakitay mo na ako. Kaka-garden. Kaka-garden. Kaya kami laman dyan sa labas eh. Diyan kami nagtatambay. Nakakaitim talaga. Tingnan yung balat ko dito sa mukha. Parang nag-swimming din. Maganda ka kung pantay eh. Dapat pala nakahubad ka nun pag nag-garden. Pwede. Para pantay yung... Matakpa mo naman yung... mukha naman. Katawan ng labas. So yun, nakakano rin eh. Naidlip ako, tapos nagising ako, umiiyak na to eh. Patapos na tayan, hindi pa patapos Patapos na. malapit na. Halos ano na. Lagpas na sa kalahati. Una medyo parang, okay lang. Pero yung nag-away-away silang magkakapatid. Tapos yung nanay niya, kumbaga ano siya eh, yung... Kasi breadwinner, di ba? Ano siya, OFW. OFW, ilang years, 15 years siya. Na-relate mo yung sarili mo sa pagiging OFW. OFW, pero hindi naman ako naging breadwinner kasi, di ba? Kumbaga, kahit pa paano naman. Nangyayari kasi talaga yun. Pero nangyayari. Matatouch ka kasi 15 years siya. Gusto niya nang umuwi. Pero hindi siya makauwi dahil nga sinusuporta niya yung pamilya niya. Ganun talaga eh. Tapos meron silang regular check-up pata sa Taiwan bago ka mag-renew. Pero hindi sinabi na una, pinakita lang. Pero yung itsura niya mukhang dismayado. So, feeling ko, nung pinapad ko, may sakit na talaga siya. So, umuwi na lang siya, di ba? Tapos umuwi siya dahil patapos naman na raw yung bahay niya eh. Okay na yung bahay niya. Itong kapatid niya. Yung kapatid niya, pinapakita pa, ate, ito na yung hanggang 5th floor. Fifth floor? Yung pala yung yung barangay.
Tapos yung kwarto niya, ate, yung kwarto mo, ready na rin. Yung pala, nagpunta ng IKEA, tapos nagpicture doon. Yung pala, sabi niya, nakita niya sa aeroplano siya, kamukhang kamukha ito nung ginaya ng yung kwarto ko, design ng kwarto. Ayan mo na, sabi ng kaibigan. Hanggang pagdating niya, na-dismaya siya kasi walang nagawa. Ano nangyari? Sa 15 years, tapos ang masama pa nun, may sakit na yung nanay, nagka-Alzheimer's. Wala na, hindi na siya kilala. May mga ganun kasing instances sa So yung umikot yung buhay niya para sa pamilya, tapos pagdating doon, niloko pa siya. Kahit sabihin natin hindi intentional na niloko. Parang nandun pa rin yung panloloko eh. Unang-una, dapat nun yung mga ganun na, yung pamilya na tinutulungan ng mga kapatid o mga magulang o mga nasa abroad. Pahalagaan lahat ng pinapadala eh. Doon ako na-touch sa huli eh, sabi niya. Dapat ba pag breadwinner, isa lang? Hindi ba pwedeng tulong-tulong? Nakaka-touch. Kasi ang pagiging OFW hindi basta-basta eh. Lalo na yung mga factory worker, mga nasa hirap eh. Hirap at pagod yun eh. Middle East, yung mga nag-aalaga ng anak na hindi nila anak, ganyan. Mga nag-aalaga ng magulang na hindi naman nila kaano-ano. Na nasa marami na tayo napanood ng mga ganun eh. Pero based dun sa mga movie na yun, totoo talaga nangyayari. Nangyayari yun. Lalo yung asak-asakan na lahat ready. Dahil di ka nga umuwi dahil gusto mo makaipon ng gusto. Nauuwi ka at daratnan mo, wala pala. Walang na-provide. Tapos dahil nga halos wala na sila, sinasagot-sagot na siya. Sabi niya, bakit? Dahil wala na akong ibigay sa inyo. Dahil wala na siyang pera. Ganun talaga eh. Kahit nga doon sa mga di ba? Mga napapanood din natin. Napapanood natin. Kaya nga ang laging advice, mag-ipon kayo para sa sarili nyo, hindi para sa mga kapatid mo, sa pamilya mo. Tumulong ka pero huwag mo ibigay lahat. Tama. Kasi syempre, pag darating yung araw na ikaw yung nasa kalagayan na wala kang aasahan eh. Pag wala kang aasahan, syempre, kung wala ka na rin naipon o wala kang kawawa ka. Kasi pag matanda ka, hindi mo na kaya talaga magtrabaho eh. Isang kapakuha, di ba? Sabi mo, alagaan ka ng mga pamangkin mo kasi pinag-aaral mo sila. Actually, nangyari yun sa tita niya eh. Di ba? Sa tita mo. Tita namin na halos lahat ng pininsan ko, mga pinag-aaral niya. Hanggang sa huli eh. Nagkapera pa kayo dun ha. Lahat sila binigyan pa ng pera nun. Ganun katindi yung tita niya. Sobrang bait. Yun yung walang masamang tinapay. Sobrang bait nun. Talagang, although kami, lucky kami kasi kahit paano, ang daddy, baga may... Hindi umasa. Hindi umasa sa kanya. Pero yung the rest, lahat nakaasa sa tsahin ko. Kaya nga si daddy ang ginawang administrator nun, di ba? Kasi alam niya. Siya lang siya napagkatiwalaan. Magiging equal siya doon sa Pero grabe yun. Lahat, pati mga pamangkin niya, pinag-aaral niya. Kaya lang yun, hindi siya nagkaroon ng chance magkapamilya. Trabaho. Puro trabaho. Ano siya? Nurse siya, di ba? Hindi chemist din. Chemist ba? Chemist. Malaki sweldo Chemical engineering kasi tinapos. Tapos may bukod sa nagtatrabaho sa lab, meron pala sa ospital. Dapat nga pupunta ka ng US nun, di ba? Nag-aanuhan dati nun. Pero nung nagkasakit na siya noon, nagsabi sa akin na ako na lang daw mag-apply. So, dito na ako noon. Sabi ko, di naman pwede kasi on process yung papers nila noon eh. Dahil yung pizza ko dapat, tsaka daddy. Ang masama pa noon, 62 siya. Ilang taon na lang magre-retire na. Kaya, 62, basta malapit na siya mag-retire. Plano niya nang bumalik na mag-settle. Doon nagkasakit. Di na Hindi na naiuwi yun, Naiuwi, patay na. Ayaw nga pala. Natagalan nga, di ba, bago naiuwi. Isa yun sa mga nakakalungkot na katotohanan. Katotohanan ng buhay ng pagiging OFW. Actually, hindi naman na siya OFW. Citizen na siya doon. Citizen na yun. Kaya lang, ang nangyari, wala siyang pamilya doon. Wala siyang asawa. Naibuhos lahat sa pamangkin. Naibigay na trabaho, bigay sa yung mga ari-arian niya sa US, wala na rin nangyari, Naibenta siguro ng mga kaibigan. May naibenta, may nakuha, pero hindi lahat. Siyempre, hindi na. Walang mag-asikaso eh. Sayang walang yan. Pamilya na nakapunta doon eh. Kaya lang, aanin mo lahat ng mga naipundar mo. Aanin mo yun. Darating ang araw na aanin mo lahat ng mga naibigay mo. Hindi mo naman pwede sabihin, pinag-aaral kita, kailangan ibalik mo sa akin Hindi mo siya pwede sumbat kasi ginusto mo yun eh. Ikaw yung may choice nun eh.
Kaya nga, mas mabuti pa na, sabi nga, di ba, turuan mo silang mangisda, wag mo silang bigyan ng isda, parang ganun. Kumbaga, ano mo sila, guide mo sila na maging independent. Tulungan mo lang sila, pero wag yung tulong na talagang as in all in na, may asawa, may pamilya na, may mga anak na susuporta mo hanggang sa kaapu-apuhan. Apu-apuhan mo na, tinutulungan mo pa. Kumbaga maging yung kikitain mo, okay lang tumulong sa pamilya, walang masama rin syempre. Lalo tayong mga Pilipino, isa yun sa natin makatulong sa pamilya, pero magtira ka sa sarili mo. At the end of the day, pagtanda mo, ikaw lang din. Ikaw lang din yung mag-ano sa sarili mo. Kasi mga anak mo, syempre, may mga sarili-sarili yung pamilya yan Yun yung, hindi natin pwedeng, yung ugali natin na utang na loob dun Hindi. Kasi syempre, hindi mo masasabi kung ano na yung ibabalik sa'yo nung nung pinulungan mo noon, di ba? Iba-iba kasi tao, di ba? Iba-iba ng tao. Kaya naloloko na ako, ba't umiiyak ka? Tulog kasi siya Nagising ako, umiiyak. Gagano na lang siya Niloloko. Nakaka-touch din kasi. Kasi lahat naman tayo dumaan dyan sa pagiging OFW. Actually, yung mga kasama ko talaga nun, ako nga lang yung nagpapadala na lahat talaga Nagtitira lang ako ng $100 sa akin Kasi nga naman, sa Korea, libre kami lahat Libre na bahay, pagkain. Bumibili lang kami, mga chicherya, ganyan. Tapos, beer, liblib pa yung napunta namin. Ayun, yun lang yung kasiyahan namin. Tapos chat, computer, laro ng computer. Napapadala mo lahat. Pamilya mo, anak mo, asawa mo, di ba? Nakakatulong ako sa nanay ko. Siyempre, parang panggastos din. Kaya lang, kumbaga, naghanap din kami ng option na ganito na lang ba lagi. Parang, laging may tanong na ganun Kahit nung nagtatrabaho ko nun sa Pubo nun. Ganito na lang ba lagi? Parang, kumikita ka, pero hanggang doon na lang ba? Hanggang doon na lang ba? Hanap ka ng option Hanap ka ng option. Lumalaki yung mga anak mo na kailangan mong mas maayos na trabaho, mas malaki kita. Magsakripisyo. Maging OFW yung pinakamagandang solusyon, di ba? Kung wala ka talagang puhunan pang negosyo sa atin, di ba? Kung may pera ka talaga, why not sa Pinas magnegosyo? Pero kung talagang abroad talaga Kaya lang, yung sakripisyo mo na malayo sa pamilya. Na malalayo ka, minsan masisira yung pamilya mo dahil sa mga tukso. Tukso ng sugal, inom, babae. Lahat yan Kaya kailangan medyo may control ka. Alam mo kung saan ka lulugar. Alam yung priority mo. Yun. Yun. Kaya hindi naman kasi kami pinalad na mayaman sa Pilipinas na pagpunta mo ng Canada or ng ibang bansa. Landed ka na, sabi nga. Landed ka ba? Kumbaga simula talaga kami sa halos wala. Halos wala. Talagang unti-unti. Ganon din yung nakikita namin nga yung kagaya nung kay Vice Ganda na movie. Comedy siya, pero at the end of the movie, may kasakit na siya May kurot sa puso kasi na-experience din namin yung mga hirap ng pagiging. Malayo sa pamilya, di ba? Yun yung number 1 doon, malayo ka sa pamilya mo. Yung magkakasakit. Yun yung mahirap yung pagbalik mo, mayroong nang nawala o may kasakit. Parang yun yung mga sakripisyo na sana nandoon ako sa feeling nila noong time na yun. Yun yung mga kasi mga pagkakataon na hindi na pwedeng ibalik Pag lumipas ng panahon, wala na. Kaya lang, kailangan mong gawin. Kasi, siyempre, nag-aano ka rin ng future ng mga anak mo paano kaya nga di ba sabi pag nag-abroad ka, kailangan buwan loob mo. Kailangan matatag. Siya nga naiyak nga siya pag nag-chat kami dahil nga sobrang liblib din ng lugar na napuntahan niya. Mas liblib yun talaga naman. Talagang liblib din. Pag wala kang sasakyan, wala kasi transit talaga, ni walang bus, ni walang taxi. As in, wala. Magbabayad ka ng local para ma-drive ka sa Kaya talaga nagpursige ko kahit mumurahin kotse, bumili ko para makaalis-alis. Sabi naman, 30 minutes mahigit na maglalakad tapos dadaan ka pa doon sa puntod ng mga matatandang Koreano doon. Tapos palayan yung kabila. Kaya nagmamadali kami lagi. Kaya marami rin talaga marami talaga. Sakripisyo na. Pero ngayon pag iniisip mo wala. Worth it. Nakakaano yung mga pinagdaan. Nagawa ko pala yung mga ganyan. Diba? Lumipas yung panahon. Kaya nakakawa yung makakapanood ka ng mga ganyan kahit na ba movie lang siya or what.
mararamdaman mo eh. Yung parang ang hirap magsakripisyo ng malayo eh. Kaya yung mga kung hanggat maaaring nasa Pilipinas eh, meron naman kayong kaya o may negosyo naman kayo, huwag nyo nakakarin na mag-OFW. Unless talagang ano na yung gobyerno sa atin or yung pamumuhay sa Pilipinas, sobrang hirap na para sa inyo. Talaga siguro, gusto talaga niya mag-abroad, sige, go ahead. Pero yun nga, dapat para sa anak mo, ganyan, gusto mong lumaki na maganda yung kinabukasan. Hindi naman sinasabing hindi maganda yung kinalalabasan ng kinabukasan ng mga nasa Hindi naman. Iba-iba kasi nga ng sitwasyon. Meron kasing may pera, merong talagang hirap sa buhay. So, abroad talaga minsan ng solusyon. Iba-iba ng ano eh. Pero doon nga sa mga nag-abroad, lalo doon sa mga breadwinner, mag-save tayo ng para sa sarili. Tsaka, yun nga, yung mga nasa Pilipinas naman na may mga OFW na mga magulang o kapatid na nagpa-provide sa inyo. Sana maging maging mulat din na hindi pinupulot ang pera ng mga mahal nyo sa buhay. Makikita nyo mga nakapost lang yan, mga namamasyal. Pero kada gastos nun, galing sa pinaghirapan. Deserve nila yun. Yung pangungulila na malayo sa pamilya. Ayun, yun hindi mababayaran eh. Tama. Yung mga nakapost na mga masasaya sila, namamasyal, libangan lang nila yun. After a day or two, balik uli sa trabaho. Back to reality. Ayun, na-share lang naman namin kasi talagang na-touch nga kami dun sa... Na-touch pala ako kasi siya... Naiidlip ako nun eh. Putol-putulan ko siya eh. Nahaya ko lang siya matulog eh. Pagod kasi. So yun lang naman guys. Sana na nyo ang aming vlog for today. Breadwinners. Kailangan ba? Maraming breadwinner sa natin. Kahit naman nandito na eh, di ba? Breadwinner pa rin eh. Sana ka winner. Yun nga sabi niya, sana ka winner. Hindi pala winner. Ayun na. Maraming salamat guys. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.